Lumabas sa autopsy report na positibong ginahasa ang 10 taong gulang na batang natagpuan na nakasiksik sa isang drainage sa Naik, Cavite. Pero ang ikinamatay raw ng bata ay malakas na palo sa ulo. Mula sa Naik, Cavite, nakatutok live si Dante Perelio. Dante. Yes, Mel, base nga sa autopsy report, malakas na palo sa ulo ang ikinamatay ng bata. Mel, kasalukuyan pang nasa case conference ang Cavite Provincial Police Office kaugnay sa pagpatay sa 10 taong gulang na batang babae. Pero nang makausap natin kanina ang tiyuhin ng bata, sinabi raw ng mga otoridad sa kanya na pinalo raw muna ng kahoy ang bata bago sinakal ng tela sa leeg para siguruhing patay na ito. Positibo rin daw itong nahalay matapos makitaan ng sumuring doktor na may similya sa loob ng ari nito. Sumasailalim naman ngayon sa medical check-up ang 2 sa 4 na lalaking inimbitahan para sa ilang pagtatanong at paglilinaw dahil maaari na silang isailalim sa inquest ng piskalya anumang oras ngayon. Itinuturing na raw kasi silang suspect dahil sa nakita ng mga kalmot at sugat sa katawan nang paghubarin sila ng damit. May palatandaan raw kasi na nanlaban muna ang bata bago ito hinalay at pinatay. Dobling sakit naman, Mel, ang nararamdaman ngayon ng mga magulang ng biktima dahil kamag-anak pa nila ang pinaghihinalaang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Narito ang pahayag ng tiyuhin ng bata. Yung pagtali sa leeg, kumbaga nagsiguro daw yung suspect na iiwanan yung bata na patay na kaya tinalian sa leeg. Tapos nakitahan ng mga sa braso, alos na nakatunayan na nanlaban yung bata. Sabi nung nag-autopsy, yun ikang suspect dahil yung bata nanlaban. Yun kahit kaprasong galos, makikitahan ng palatandaan. Ngayon, pinaghubad dito sa loob ng yung 2, may nakita nga akong galos. Mel, ayon pa sa tiyuhin ng bata, pag-uusapan raw munang mabuti ng kanilang pamilya ang mga susunod nilang hakbang dahil hindi raw madali para sa kanila ang mga pangyayari. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.